Ang hapon po sa inyo, Nay. Ako po si Ashley Villa at i-interviewin ko po kayo tungkol po sa lugar na ito po. Okay. Para po, and this is for school purposes lang din po. So, number 1 po is, ano po yung pangalan ninyo, Nay? So, Gloria Rimualdo. si Nanay Gloria Romaldo. So, Opo. ilan taon na po kayo? 69. Oh, 69 years old. So, ilan taon na po kayo naninirahan sa lugar na ito po? Wala pa ang Napocor, wala pa ang NIA. Nandito na kami eh. Wow, ang tagal nyo na rin po. O, pala mga dito. 33, 35 ganun. Wow. Ang tagal na. So, bakit po natawag na Area 5 yung lugar na ito po? Dati kasi ang unang tawag dito, Banana Island. Wow, Banana Island. Oo, Banana Island ang talagang unang-unang tawag dito. Tapos, nung magkaroon ng organisasyon, pinalitan, ginawang Area 5A. Ayun pala yung history. So, sa dami-dami po ng lugar dito sa Uyo o sa iba po, bakit dito nyo po napiling manirahan sa Area 5? Hindi kasi nung araw nga, wala pa naman mga kabahayan dito. May nakita kaming parang kubo lang na anuhan ng kalabaw, yung sinisilungan ng kalabaw, hinahapunan ba ganon. Eh wala kaming maanuhan, walang pera, bago pa lang. Ang ginawa namin, nagpaalam kami doon sa may-ari, yung parang katiwala dito. Na baka pwede namin muna dingdingan yon sa higan. Kasi galing kami ng Santa Cateria eh. Layo pala. Mm-mm. So, gabi din po pala yung pinagdaanan. Oo naman. Kasi wala eh. Dahil sa walang-wala po kayo dito po kayo napadpad. Mm-mm. So, ano po yung mga nakasanayan yung gawin po dito sa lugar nyo? Or sa loob po ng pamamahay ninyo? Ay, totally talaga. Siyempre, ang sa loob ng bahay, alam na natin na ito magluto, maglinis, lahat na ano. Yung sa pamilya nyo po, ano po yung mga ginagawa nyo dito sa bahay? Like, mga tradisyon nyo po dito sa loob ng pamamahay ninyo? Nung araw, magdasal, magrosaryo tuwing hapon. Tapos, hinihingi ko sa kanya na baka naman pwede, hindi ko hiningi na yumaman. Pero yung makapagpatapos lang ako ng anak, ay salamat. Awa ng Diyos binigay sa akin. Wow. Wala talagang posible. Oo, wala talaga. At saka pag hiningi mo naman ang bukal sa loob mo, Yes. awa Bibigay ng Diyos. talaga Oo, niya. bibigay. Ano po yung mga napansin nyo pong malaking pinagbago noon sa ngayon? Halimbawa na rin po sa kabataan, ganun po. Ay, sa kabataan, mayroong, alam mo na, yung may mabuti, may masama, pero hindi awa ng Diyos, hindi naman talaga sila, pagdating sa akin, kahit papano, nire-respeto nila ako. Yung mga kabataan na yan. Galing po. Sa iba po kasi, masama yung pag-describe po nila. So, dito po sa lugar nyo, ano po yung mga bagay na ayaw nyo po magbago? Kailangan po ng mga ugali, mga celebration po rito sa lugar nyo. Ano po yung ayaw nyo magbago? Sa akin siguro, wala namang kasi hindi ko naman totally nakitaan talaga ng mga bad influence. Mayroon, pero tulad nga ng sinasabi ko na, nakadepende na rin lang yun sa magulang. Totoo po. Oo, di ba? Oo. So, dito po, may tradition po ba yung lugar nyo dito? Itong Area 5 po, may tradition po ba ito? Na? Kangyari po, may celebrate po nila yung mga Fiesta, ganun. Oo, mayroon. August ang inano nila dito eh. Pero kasi sumasabay kami sa Uyo. Ganun. Kasi siyempre katagal na namin dito, wala naman mga nung dumami, nagsarili na ng piyesta. Kanya-kanya na po Oo. So, yun lang po yung mga katanungan ko. Maraming salamat po sa pagsagot po ninyo. Ay, okay. Salamat din. At ako napili nyo. At sana naman ipagpatuloy ang magandang layunin at mag-aral mabuti para sa kinabukasan nyo. Okay. Thank you po. Okay. Good afternoon po, Nay. May mga ilang tanong lang po ako regarding po sa lugar niyo dito. So, first po is, ano po yung pangalan nyo? Edna Osia. Edna Osia. So, ilang taon ka na po, Nay? Magsi-65 ako sa August. 65. So,
Dito po, ilang taon na po kayo naninirahan dito? 1988 kami dito eh. Di almost ilang taon na yun. Bakit bakit po natawag po na Area 5 yung lugar na to po? Yun ang ang una kasi dito na pangalan nito, Sitio Kabuyaw, di ba? Sitio Sa Oyaw, Sitio. Ngayon, linagyan nila ng area na Area 5A kasi marami ng dito, may Area 5B, ganun. So, sa dami-dami po ng lugar dito, bakit dito nyo po napiling manirahan sa Area 5? Ay kasi para nakaminos din sa buhay namin, hindi na kami nangungupahan, sarili na namin yung bahay namin. Next question po is, ano po yung mga nakasanayan yung gawin dito po sa loob ng pamamahay nyo? O dito sa lugar nyo po? Yan, nananahi, tapos siyempre mga gawain sa loob ng bahay, magluluto, maglilinis. So, next po is, ano po yung malaking pagbabago ng panahon po ngayon sa noon? Like po nangyari po yung sa kabataan po ngayon. Ano po yung mga napansin nyo na pinagbago po nila? Yung kaibahan po ng kabataan noon sa ngayon. Yung kaibahan ngayon ng mga kabataan, matitigas ng ulo, hindi na nakikinig sa magulang. Pag pinagsasabihan mo, sila pa ang galit, diba? Oh, ganun. Kumpara po noon. Noon, ang mga bata, isang tingin lang sa magulang, takot na, magalang. Sa ngayon, iba na. Noon, sumigaw lang yung magulang mo, nanginginig ka na eh. Ngayon, pag sumigaw yung magulang mo, sinasagot pa eh. Sandali lang. Mamaya na, ganun. Pero hindi naman lahat, di ba? Opo, depende na rin po yung siguro sa tao. So, last question ko po is, ano po yung ayaw nyo na magbago sa lugar nyo po? Ang ayaw ko dito sa lugar namin, yung sa paglilinis ba. Kasi yung iba dito talagang para matigas din ang ulo, hindi na nakikinig sa mga sumusunod sa mga patakaran ng asosasyon. Yun lang po yung tanong ko na. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. And ito po yung unti naming handog para sa pasasalamat po namin sa pagpayag nyo na ma-interview po namin kayo. Thank you na. Thank you po. Thank you po, Nanay Edna.